Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na. Magpawagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panutla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang sa dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihi, pasasalamatan siya, araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginaway kahit ano ito ay mabuting lahat.
Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat
para sa Kanya. Diba may mga kulay sa liturhiya? Pag violet, ano yung mga nakikita niyong kulay? Violet, white, red, green. Pag nakita niyo ang kulay green, ang nasa kalendaryo ng simbahan, ordinaryo, karaniwang panahon. Kapag sinasabing karaniwan, ordinaryo, minsan, nagmumukhang hindi mahalaga. Hindi kailangan. Kaya nga, pagdating daw ng linggo, ano yung sinasabi ng iba? Pag tinignan mo yung mga kasama natin, yung iba, ano ang tingin sa kanila? Wow, nakapangmalakasan. Sunday's best. Yun ang sinasabi nila. Pero pag tinignan mo yung iba, parang napaka-ordinaryo, napaka-karaniwan, napaka-simple. Minsan, hindi inuuna, hindi pinapansin. Kaya nga, di ba, sabi nila, huwag mong nilalanglang ang pagiging driver. Anong trabaho ng nanay mo? Housewife lang. Yung tatay mo, janitor lang. Hindi nilalanglang ang pagiging tendera o kasambahay. Maraming napakain yan. Maraming napaaral yan. Maraming natulungan yan. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, bukod sa ipagdasal natin ang mga ordinaryo at simpleng tao, nakakilala natin, nakamag-anak natin, na sa kanilang kasimplihan, marami silang napaaral, napakain, napagamot, at natulungang tao. Palakpakan ho natin lahat ng mga taong kagaya nila. Mga kakilala natin, kamag-anak natin, na katulad nila. Hindi Labor's Day ngayon. Hindi po araw ng mga manggagawa. Pero, pakinggan natin ang sinasabi ng mga pagbasa natin ngayong linggo tungkol sa kadakilaan ng mga simple, ordinaryo, at karaniwang tao sa buhay natin. Sa unang pagbasa, sa Lumang Tipan pa lamang, in the Old Testament, sabi natin, ang Lumang Tipan ay tinatawag na ang pangako. The promise. Ang Bagong Tipan, ang New Testament, ang sinasabi nating the fulfillment, ang katuparan. Sa Lumang Tipan, maririnig natin ang mga pangako ng Diyos. At sa unang pagbasa natin, ano ang ipinangako ng Diyos? Darating ang kaligtasan bilang isang simpleng tao. Sinasabi na kung anong klaseng tagapagligtas at manunubos ang ibibigay ng Diyos para sa kanyang bayan. Haring may mababang loob, may simpleng pamumuhay. Ang kanyang kasimplihan, ang kanyang magiging kapangyarihan. There is power in simplicity, in humility. Kaya nga lagi ko sinasabi ito, walang mawawala sa taong mapagkumbaba. Ang taong mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Huwag kang mayabang, ipapahamak ka niyan. Huwag masyadong mayabang, mapapahamak ka dyan. There is power in simplicity. Kaya nga ano ang paalala ni Pablo sa mga taga-Roma sa ating ikalawang pagbasa? Matatawag ka lamang na makadiyos at may Diyos kung nabubuhay tayo sa Espiritu Santo o sa Espiritu ng Poong Nazareno. Kailangan nating taglayin ang Espiritu ni Kristo. Ano nga ba ang Espiritu ni Kristo o ng Poong Nazareno? Ang Espiritu ng kababaang loob o kapakumbabaan. Na kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At naging alipin, hindi lang tao, naging alipin. Naging isa sa atin. Naging tao at nabuhay tulad natin, maliban sa kasalanan. Kaya kung babalikan natin ang buhay ni Kristo,
Ipinanganak siya sa sabsaban. Simple lamang ang kanyang tatay, karpintero, ang nanay, housewife. Kung titignan ninyo kung paano siya nabuhay kasama ng mga ordinaryong tao, hindi lang ordinaryo, makasalanan, mahihina, maliliit. Kaya kapag tayo po nanliliit sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, kapag tayo po naiinggit, natutuksong mainggit sa kung anong meron at kung ano ang iba, kapag tayo po ay nakakalimot na sa biyayang meron tayo at sa biyaya ng mga tao sa buhay natin, pagmasdan mo, balikan mo ang buhay ng poong Nazareno na sinusundan mo, na pinaglilingkuran mo. Hindi niya itinanggi ang kanyang pagiging Diyos, pero pinili niyang makasama at makatulad tayo, puwera lang sa pagkakasala. Mga kapatid, hindi masama ang maging matalino. Hindi masama na dumating ang araw, guminhawa ka, ay gusto ng Diyos yan. Huwag ka masyadong nag-e-enjoy, huwag ka masyadong nasasanay sa pagiging mahirap lang, sa laging hingi lang ng hingi, sa laging ikaw lang ang beneficiary, sa laging ikaw lang ang nakakakuha. Huwag kang masanay sa pagiging maliit, mababa, kawawa. Ang gusto ng Diyos habang nabubuhay tayo, nagsisikap tayo. Hindi asa lang ng asa sa iba. Hindi yung nanonood ka lang sa magandang buhay ng iba. Hindi yung inggit na inggit ka lang, pero wala kang ginagawa. Magsikap ka. Hindi man kasing dami at kasing laki ang meron ng iba, pero yung magkaroon ka ng buhay na marangal, na maayos, na maginhawa. Hindi masamang makilala ka. Basta marunong ka pa rin kumilala at tumanggap sa ordinaryo at simpleng kakayahan at kabutihan mo at ng ibang tao. Kaya naman ang paanyaya ni Kristo sa ating ebanghelyo, lagi tayong magkaroon, anong sabi niya? Inilihim ito sa matatalino. Ha? Inilihim ito sa matatalino, marurunong, at kanina daw binigay sa mga taong may mabababang loob, kagaya ng bata. Kahit binigyan ng kakayahan, kayamanan, ang bata, marunong tumanggap ng tulong ng iba, ng pagkapagod at pagkatalo, ng kakulangan at limitasyon. Pag nagpaparinig, pag nagpaparamdam na sa iyo ang katawan mo, na pagod na siya, na nahihirapan na siya, makinig ka. Maniwala ka sa sinasabi rin ng katawan mo. Hindi ibang tao ang pwedeng maubos at matapos, ikaw. Sa mundo ngayon na pinagmumukhang kawawa, na pinagmumukhang mahina ang mga taong simple, karaniwan, mas lalo kang gumawa ng kabutihan. Dahil lagi nating tatandaan, kapakumbabaan, kasimplihan ang naging lakas at sandata ni Kristo sa mundo. Do not be afraid to be simply the best. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat matakot sa pagbabago ng buhay mo kung para sa mas mabuti at tamang magagawa mo. Kung para sa ikadarakila ng Diyos at ikaliligtas ng buhay mo ang magiging pagbabago mo. Gawin ka mang simple o kakaiba, bigyan ka man ng karaniwan o kalalamangan sa buhay, tandaan natin, laging Diyos pa rin ang magtataas, ang magliligtas sa mga taong mapagkumbaba. There is power in simplicity, in humility. Be simply the best. Amen.
Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ng Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, ang mga kapatid naming nakararanas ngayon ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eucharistia ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigitan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati, dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Isama natin sa ating dasal ang mga taong pinagkakautangan natin ng utang na loob, ang mga tumutulong, ang mga nagsasakripisyo at nagtatrabaho para sa atin, ang mga kababayan nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga nakabilanggo at katutubo, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan, at punuin mo na kami ng pananampalataya at katatagan ng loob sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain nino man o ng anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati